hearing dun sa Lotto na 433 winners, biglang naputol, di ba? But anyway, hindi na muna ako dadako dyan. Mac Builders. Ang nasa likod yan, si Lisa Tanas. Yang Mac Builders na yan, ang may-ari niyan, si Francis Lloyd Tichua, ang nasa likod niyan. Kaya sabi ko sa inyo, yung si Diskaya, wala yan. Yung nasa likod lahat ng ito, in-expose ko yan sa inyo. Umani ng reaksyon at shares ang social media post ni House Assistant Majority Leader at Negros Occidental 3rd District Representative Javier Miguel Javi Benitez. Sa post ng mambabatas, kwenestyon nito kung bakit may speaker, ang Speaker ng House of Representatives na si Leyte 1st District Representative Martin Romualdez. Noong nakalipas na linggo, nang italaga ng tanggapan ni Speaker Romualdez, si dating Surigao del Norte Representative Robert Ace Barbers bilang Chief Communications Officer ng kanyang tanggapan. Sa gitna ito ng mga aligasyong dawit si Speaker Romualdez sa mga maanomalyang flood control projects ng pamahalaan. As of 9:30 a.m. ngayong araw ng Sabado, September 13, umani na ng mahigit 8,000 reaksyon at 1,300 shares ang post ni Congressman Benitez. Kabilang narito ang nagbitiw na House Assistant Majority Leader at tumiwalag sa National Unity Party na si Cavite 4th District Representative Francisco Kiko Barsaga. Tinuligsa ni Representative Barsaga ang isang speaker ng House of Representatives na hindi anya kayang magsalita para sa kanyang sarili. Kapwa neophyte lawmakers sina Congressman Barsaga at Benitez. Yan nga ho ang pag-uusapan natin ngayon mga ka-reaction update PH. Dito lamang po tayo sa Pilipinas makakakita ng Speaker of the House pero meron sariling tagapagsalita. Diba? Mantakin po ninyo yan ha. Medyo may tumatapang na ho talaga tayo mga kongresista dito sa ating bayan na talagang makikita nating binabanatan itong si Romualdez. Diba? Kasi mga ka-update, unang-una sa lahat, itinalaga nga bilang Speaker of the House itong si Tambaluslos, pero bagay siya mismo ay merong tagapagsalita din. Ano kaya iyon? Hindi niya po ba kayang harapin yung mga aligasyon sa kanya? Hindi niya po ba kayang pagdaldalin yung kanyang sarili o natatakot siya dahil baka madulas siya sa mga nangyayari ngayon? Alam naman po natin, sangkot daw tong si Tambaluslos sa mga flood control projects, sa mga pagbibigay o panghihingi ng porsyento sa mga engineer, mga kung ano-ano pa dyan. Bawat pagkakakitaan ho nila, meron daw itong quota. Meron daw pong lagay kay Tambaluslos, kaya marami, di ba, yung mga diskaya nga mga kapdite, diniretsa ho nila na malaki ang porsyentuhan nitong si Tambaluslos. Bakit nga naman siya mayroong tagapagsalita? Speaker of the House siya. Yan ho yung malaking katanungan. Diba? Ito nga sila Luis Troy, daldal din ang daldal dyan. Bilib na bilib sa kanya. Ano po ba yan mga kapti? Pera-pera lang ho ba? Diba? Hindi niya po ba kayang harapin yung sarili niya na siya ang magsalita dyan sa taong bayan? Hindi niya po ba kayang gawin yun dahil natatakot siya? Tanong lang ho yan, ano ho sa tingin nyo ka-update kung bakit hindi siya yung nagsasalita at bakit mayroon siyang speaker, si Ace Barbers at si Luis Tro? Diba? Nakita naman po natin itong komento ni Congressman Kiko Barsaga, talaga naman mga ka-update, nakakabilib ho yang si Congressman. Hindi ho siya nagpapatinag kay Tambaluslos. Sinabi nga ho niya sa isang kanyang post, kahit na gamitin daw ni Tambaluslos lahat ng kayamanan niya na mapa-aresto siguro si Kiko Barsaga, dito ipakulong siya, ay wala raw ho siyang pakialam. Basta magbayad siya sa ginagawa niyang kabalastugan. Philippines versus Romualdez nga po ang kanyang sinasabi. Inamin nga rin ni Kiko Barsaga mga kabdita na noong kampanya nila BP Sara, maka-unity nga daw po siya. Pero hindi niya daw po alam na si Tambaluslos daw ang magiging presidente. Anong ibig sabihin nun? Ginagawa hon tuta si Marcos Jr. ni Martin Romualdez. Yan po yung malaking katotohanan ngayon dyan. Isipin na lang po ninyo lahat ho ng project dito sa flood control. Diba? Sino ba nagsabi niyan na nagsalita na gagawa ng 5,500 flood control sa ating bayan? Hindi nalulubog yung Pilipinas. Si Marcos Jr. Pero yung nasa likod pala nito, mga kapdita, si Tambaluslos. Si Tambaluslos pala. Diba?
kung sino-sino pa yung ating sinisisi, mga ka-update, na mga nagnanakaw din dito sa gobyerno, pero hindi pala alam natin na yung mga congressman pala, isa sa may pinakamalaking na dedekwat. May mga pinakamalalaking nakukuha o naibubulsa. Kaya yung kanilang mga anak, mga ka-update, nakikita nyo naman. Magdi-dinner, ganyang kalaki, di ba? Tapos wala silang pakialam. Nakala mo sila yung naghihirap sa pera. Tayo naman mga taxpayer. Kaya kagimbal-gimbal ho, yun nangyayari ngayon sa ating bayan. Mukhang malabo hong umangat ulit ang Pilipinas kung parehong administrasyon pa rin, yung nakaluklok ngayon. Hihintayin ho nating malinis yan sa pagluklok na nag-iisang BP Sara. Kasunod naman nito mga update, ipi-play din po natin itong video ni Maharlika na kung saan di umanwa, sangkot daw ang First Lady sa mga anomalya ngayon sa flood control project na ito nga ang Mac Builders, mga ka-update. Talaga naman po mga ka-update, pakinggan din natin itong naging pahayag ni Miss Maharlika patungkol sa di umano pagkakasangkot nga nitong First Lady sa Mac Builder na construction site sa mga flood control projects. Ano sunod natin? Mac Builders, FLTC. Yung in-expose ni Raffy Tulfo, okay, tignan natin to. Sabi dito, Senator Raffy Tulfo said construction of project was approved by PPA General Manager J. Daniel Santiago and was awarded to Mac Builders with a contract price of 485 million. Senator Raffy Tulfo called out the Philippine Ports Authority on Tuesday over the two-story passenger terminal in Zamboanga City that was supposed to be finished by 2023. Tulfo said the construction of the project was approved by PPA General Manager J. Daniel Santiago and was awarded to Mac Builders with a contract price of 485 million. The notice to proceed was issued to contractor in Feb 2021, he added. The agreed timeline for completion was 720 calendars targeting Feb 13, 2023, pero it has been 932 days, hindi pa rin ito tapos. Sa ngayon, civil works appear to have been abandoned. No updates or accountability have been made publicly by the PPA's, the Philippine Ports Authority, sabi ni Tulfo. Ang sabi pa niya dito, the project as of date has completion rate of 56%. Kung ano-anong dahilan ang binigay, limited supply, construction materials, insufficient manpower, and persistent unworkable weather conditions. Ang haba pa, huwag natin basahin. Then, meron yan silang, ito, pakita ko lang ito bago ako magdakdak. Okay? Ayan yan, yung dalitang binasa ko, ito yan, darling. O, tingnan natin. To 3 pet contractors. One of them is Mac Builders. Sino ba itong Mac Builders? Pasikatin na natin. Itong Mac Builders ay dati nang na-blacklist ng National Irrigation Administration noong February 2021 dahil sa pagka-terminate ng Malinaw Dam Improvement Project sa Bohol. Bohol. This 730.9 million pesos project was terminated because of failure to fully and faithfully comply with contractual obligations without valid costs and lack of essential equipment. The performance security of 219 million pesos was forfeited. The MAC and MAC was suspended from government procurement for 1 year mula January 28, 2021 hanggang January 27, 2022. Pero ang milagro, di pa lumalagpas ang isang buwan, February 19, 2021, hindi na blacklisted ang MAC Builders ng Government Procurement Policy Board o GPPB. At kung gaano ka-delay ang kanilang project, nakarating din sa akin na delayed din ito sa pagbayad sa mga pa din sa Mac Builders, no benefits, delayed salary, palakasan, sip-sip culture is widely spread. They did not pay government contributions, delayed salary and toxic culture at work, management has no care at all. Pambihira naman to. Hindi naman lang naibabahagi sa mga empleyado nilang Stop na muna natin yan. Alam nyo na yan kung anong ending yan. Okay. So, sinasabi ni Tulfo, by the way, wala ka rin believe dito eh. Dahil yung hearing dun sa Lotto na 433 winners, biglang naputol, di ba? But anyway, hindi na muna ako dadako dyan. Mac Builders. Ang nasa likod yan, si Lisa Tanas.
Yang Mac Builders na yan, ang may-ari niyan, si Francis Lloyd T. Chua, ang nasa likod niyan. Kaya sabi ko sa inyo, yung si Diskaya, wala yan. Yung nasa likod lahat ng ito, in-expose ko yan sa inyo. I'll show you something. April 22, ito yung mga businesses. Sabi na natin ng mga informant, binanggit ko to sa inyo. Sabi niya, I will write down FLTC, Francis Lloyd T. Chua. I will write down his businesses. Okay? At ito, in-expose na rin to ni Distressed Mother. Okay, kasi dugtong-dugtong ito eh. Kaya kung nanonood kayo ng expose ninyo, nilabas ko na to lahat. Sinabi niya dito, yung PPA is si Jay Santiago. May expose ako dyan. Pero gusto ko lang muna tumbukin sa inyo na itong Mac Builders ay pagmamay-ari yan. Ito, Tulfo, gusto mo imbestigahan. Okay? April 22. Yan yung mga company. Okay? Okay, sabi dito, eventually it grows to separate holdings, IHDC, Industry Holdings, Development Corporation, and PCHI Premium Capital Holdings, Inc., and so on. Ito ang mga kumpanya ni Francis Lloyd T. Chua. At ito ay in-expose na ni Sheena Makapinig, si Distressed Mother, na pinadukot ang dalawang menor de edad niyang mga anak sa Turkey na anak nilang dalawa ni Francis Lloyd Chua sa tulong ni Lisa Tanas, Lisa Marcos. Kaya ikaw, Tulfo, kung gusto mong mapanagot si Mac Builders, isama mo si Lisa Tanas. Kasabwat yan diyan sa mga illegal na yan. Ito pa ang mga kumpanya ni Francis Lloyd Chua. Sa naririnig nga po natin na pinagsasabi ni Miss Maharlika ang mga update, paano nga naman po iimbestigahan ang Mac Builders kung isa pala di umano sangkot itong si Lisa Marcos dyan? Diba? Hindi na naman po yan mapapakilaman at mapagtatakpan na naman po yan nitong mga tuta ni Tamba. Mapagtatakpan po yan. Siyempre mga update, First Lady ho yan eh. Diba? First Lady ho yan. Kaya imposibleng lumabas na naman ang baho nitong si Lisa Marcos kasi asawa ho siya ng presidente. Katulad nga po noong naging issue ni Lisa Marcos sa Amerika. Natatandaan niyo po ba yun? Yung di umano merong nagurgur sa hotel. Di ba napagtakpan po nila noong dinala si Pangulong Duterte sa ICC? Pag yung Mac Builder, mga kabdik, lumantad dyan, may ginagawa na naman yung mga yan o may gagawin na naman pasabog para mapagtakpan yung First Lady. Kaya, imposible pong imbestigahan yan ni Tulfo, mga kabdik. Sama si Lisa Tanas dito. Premium Mega Structures Inc., Mac Builders. Nakita nyo yan? Mac Builders, oh. In-expose ko yan sa inyo. Nakita nyo yung date? Monday, October ba to? Monday, April 22, 2024. Nakita nyo, di ba? In-expose ko na to sa inyo. Sabi ni Russell Churi, wag nyo daw awayin niya si Francis Lloyd T. Chua, sabi ng Team Alpot. Sinabi ba nila yan? In-expose ko sa inyo. Mac Builders, pagmamay-ari ni Francis Lloyd Chua at kasabwat si Lisa Tanas. At itong dalawang taong ito, kidnapping ang ginawa sa dalawang anak na minor de edad na si Sheena Makapinig. So, dugtong-dugtong ito. Another company ni Lloyd Chua. Nakikinig kayo, di ba? May mga senador at kongresistang, I hope may matino pa. Ito, imbestigahan mo. Octagon Concrete Solutions, Premium Lands, Mega Shipbuilders Inc., Premium Motor Pool and Machineries Corporation, Industry Movers Corp., Premium Infinite Ventures, o Banana Corporations. I exposed this last year. Ayan yung company. Screenshot nyo. Yan yung mga kampanya. Nakikita nyo ba yan? Yan, yung mga senador. Screenshot nyo yan. Yan, imbisigahan nyo lahat ng kumpanya yan na pagmamay-ari ni Francis Lloyd T. Chua. Okay. Ano pa gagawin ko sa inyo? Sinabi ko na lahat yan. Huli na nga sila eh. May nakidnap na dalawang bata. Kaya yung si Distressed Mother sa Belgium, delikado rin ang buhay. Kasi in-expose na si Lisa Tanas through me at nagsasalta na rin siya ngayon na si Lisa Marcos ay kasabwat diyan sa mga negosyo. Kaya sabi ko sa iyo, si Diskaya, tinga lang yan. You want Jay Santiago? Here. Yung Jay Santiago, yung sinasabi ni Tulfo na inaprubahan ang project dyan sa Bohol. Diyan, yung Mac Builders ang may hawak, di ba? Ngayon, gusto nyo? Kasi nire-review ko lang kayo. Kasi sinabi ko na lahat yan. Minsan, I'm so tired, but hindi ko walang, sabi ko, napapagod ka din ba? Minsan, pero kaya nga minsan kailangan ko magbakasyon kasi nakaka-burn out ang pakikipaglaban. Pero at the end of the day, pag nakapag-rest na ako, laban uli.
Jay Santiago, you want di ba, in-expose ko sa inyo na may bagong bahay si Jay Santiago? Okay, here we go. PPA Santiago Log Cabin. Okay. July 10, ang ating puting ahas, July 8. Sabi ng puting ahas, the corruption of Jay Santiago of PPA, tao na naman ni Smugs yan. Lisa Smugs, kasi smuggler. July 10, 2023, in-expose ko to sa inyo. Nakita nyo to mga bahay na yan? Okay. Harry Design. Ito yung mga in-expose ko sa inyo. Bahay yan ni Jay Santiago. Okay? In-expose ko na to sa inyo. Galing yan sa puting ahas natin. Ayan, nakita nyo? Mala Beverly Hills. Yan ang mga bahay na samantalang kayo, binabaha. Ano sinasabi ng puting ahas natin dyan? Na-expose ko na to sa inyo mga kababayan. Ang sabi dito ng puting ahas natin, PPA's Jay Santiago's Log Cabin at Tagaytay Woodlands. I exposed that already about Jay Santiago na sinasabi ni Tulfo 2 days ago. In-expose ko na yung katiwalian nila, mga kababayan. Okay, another, ito yung kanyang mga sasakyan. Ang dami rin yung mga sasakyan dyan. Okay? Here's another. Yan yung kanyang property. Alright? Anong sabi dito? Yan ang property ni Jay Santiago. Imbitahan mo yan, Tulfo, kung talagang para ka sa bayan. Ngayon, ito. Ang sabi dito ng ating informante, house in Loyola Grand Villa. 2 lots, another lot is for his car collection. May Lamborghini, may Porsche, may Benz. Have more than 50 high-end cars. In-expose ko to sa inyo 2023, nakita nyo. Ayan, Tulfo. Tignan mo kung saan galing ang Lamborghini ni Jay Santiago. Kaya sabi ko, hindi lang si Diskaya. Halos lahat yung mga putang inang yan. May Lamborghini, may Porsche, may Benz, and more than 15 high-end cars. At mga bahay. Okay? In-expose ko to lahat eh. Ano pa gusto nyong gawin? Private resort in La Union under the name of contractor who cornered billions of project with PPA. Owner is PPA General Manager Santiago and Attorney Elmer Cadano. PPA Assistant General Manager Finance and Administration. Balangga, 2023, sinabi ko na lahat to sa inyo. Nakinig ba ang mga putang inang kongresista at senador? Of course, hindi sila makikinig sa akin. Of course, hindi na ito pag-uusapan. Sino ba naman si Marlica? At mga kasabwat sila. Kaya yung mga hearing na yun, wala nang kwenta yan para sa akin. Kailangan yung lumabas ng bahay, manindigan kayo. Ilaban nyo ang future ng mga anak ninyo. Kasi ako, papagod na rin ako sa inyo. Ano to? Eto, may binigay. Pagkaga ko nga itong sinabi ni dahil lang. Pagbili ng Philippine Ports Authority Ito. na mamahalang... Ito, in-expose na to. Pakinggan nyo to. Magandang, ayan. Pagbili ng Philippine Ports Authority na mamahaling gadget. Isiningit sa mga infra projects. Kanya-kanyang paluso talaga, ha? Nasilip ng COA. Detalye ng balita mula kay Val Gonzalez, RH5 Val. Kuya Angel, sinita ng Commission on Audit ang Philippine Ports Authority o PPA dahil sa pagbili ng mga office equipment, furnitures, computer, software at mamahaling electronic gadgets na nagkakahalaga ng 18 milyong piso. Sa audit report ng COA taong 2021 at 2022, isinama ng PPA ang desktop computers, laptops, camera, stickers at iba pa bilang bahagi ng kontrata sa dredging at infrastructure projects. Aabot sa 19 na kontrata na ini-award noong nakalipas na taon na kinabibilangan ng mamahaling cellphone at tablets. Sabi ng COA, hindi ito dapat isinama ng PPA bilang reimbursable item sa infra projects. It ng COA, labis-labis at hindi kinakailangan ng ginawang ito ng PPA dahil lolobo lamang ang halaga ng proyekto at magkakaroon ng oversupply ng mga kagamitan. Sinabihan ng COA ang PPA na ihinto ang pagsasama ng mga nabanggit na mamahaling gadgets sa infra projects at atasa ng mga kontraktor na huwag isamang mga ito sa contract cost ng proyekto. Kaugnay nito, hindi rin pinalampas ng COA ang 166 na sasakyan ng PPA na nagkakahalaga ng 219.8 million pesos. Ito ay dahil hindi rehistradong mga ito, walang plaka at walang official markings ng ahensya. Nagpabala ang COA na ang pagkakaroon ng mga hindi rehistradong sasakyan ay may tuturing na unauthorized use of government vehicles. Para sa kauna-unahan sa Pilipinas. That was 2023 yung balita na yan. Ano nangyari sa balita? Gano'n na lang ba tayo magbabalita? Ito mga mainstream media magbabalita tapos walang action? Kaya sabi ko nga sa inyo, balita, hearing, take, panibago na naman, paulit-ulit na lang yung cycle ng buhay nyo sa Pilipinas. Itong sinasabing laptop na ito, in-expose ko to sa inyo.
Bago yung balitang yan. Yung 200 na sasakyan, okay, na hindi rehistrado. Nasaan na yun? Ano na kaya ang nangyari dito? I just don't know, darling. So, sino ang naglagay kay Jay Santiago sa PPA? Si Lisa Tanas. Kaya kung gusto nyong tugisin ang mga kawatan, wag dyan sa bahay ni Diskaya. Okay yan, bawiin lahat yan. Kaya ang tanong, pag binawi ba yung mga high-end cars niya, kayo nyo mapupunta. Dapat yan, sunugin lahat para wala nang makikinabang na korap. Buti sana kung pag ang pinagbentahan yan, mapupunta sa mga kababayan natin, na hirap sa buhay, mapunta sa mga hospitals and everything. Wala, nanakawin yan, babawiin, nanakawin dun sa magnanakaw, nanakawin uli, paulit-ulit na lang. Ito si Jay Santiago, may Porsche, may Benz at kung ano pa, may 15 to 20 high-end cars. PPA pa lang yan. Wala pa yung si Bonoan. Hindi natin alam kung ano rin ang high-end cars ni Bonoan. Ano ang high-end cars na mga contrast. Ang dami nila, kaya kawawa talaga kayo mga kababayan. Okay? Anong sabi dito? Alpha Land log cabin owned by Attorney Santiago, Attorney Cadano and PPA Resort Operator. Nakita niyo to? July 10, 2023. Yes, in-expose ko yan sa inyo. Yung Alpha Land na yan. Yan ang property. Alpha Land cabin owned. Sabi pa nga sa akin, Madam, parang magkakapit-bahay sila nila Michael Mel, Kuting Ahas at Taning, no? Sabi nung nag-comment sa akin. Ay, parang magkakapit-bahay, no? Nilabas ko na to lahat sa inyo. Pati sa Baguio. Imagine nyo kayo. Yung kay Pahati RA Construction, 2023, I exposed all of them. Not all of them. Most of them. Hello, magandang araw mga palangga. So, syempre, talagang boljakin pa rin natin itong mga sangkot sa illegal or dito sa flood control. So, tignan natin dahil meron na namang panibagong appeal to emotion itong asawa ni Arjo Atayde. Okay? So, syempre mga kababayan, talaga naman itong mga gantong klaseng emotional appeal ay hindi na bago ito. Dahil, marami ng mga nasangkot sa gantong klaseng anomalya na unang, pinaparamdam sa inyo or inaapila sa inyo ay magpaawa effect or gamitan ng emotion. Diba? Dahil nga naiipit sa kontrobersya itong si Congressman Arjo Atayde. Siyempre, at pinagtatanggol siya ng kanyang asawa na itong si Maine Mendoza, yung kanyang nanay, si Silvia Sanchez, at itong kaibigan nilang si Alma Concepcion. So, imahimayin natin yung kanilang mga depensa, di ba? At ano yung mga legal aspect at mga fallacies na ginagamit ng kanilang mga dramatization 101. So, syempre, mga palangga, ang unang dramatization ng family, ng mga Atayde, yun nga ang panawagan sa kanilang mga fans. Umapila agad itong si Maine Mendoza sa kanyang mga viewers o kanyang mga fans. Dahil sinasabi niya dito na, I will not pretend they don't sting, but I will also not allow lies to define who we are. So, yan ang sinabi niya. So, dito mga palangga, di ba, binibigyan natin ng assessment o, pag-aanalisa yung mga pagbitaw niya ng emotional dramatization 101 nga, na nasasaktan sila, di ba? So, talagang na dapat maawa tayo sa kanila dahil sila inosente. At sinabi naman ni Silvia Sanchez na yung mga properties nila, di ba, may mga helicopter sila, beach house, at bahay sa France, di ba, na ito daw ay galing sa kanilang decent job at pinag-ipunan daw talaga nila bago naging kongresista ito si Arjo. So, tignan natin. Kaya nga dapat talagang imbestigahan ito kung totoo na galing sa pinag-ipunan nila. So, ngayon, yung pinapakita nila kasi mga palangga ay talagang mega, depensa kung depensa. Even yung anak ni Silvia Sanchez, na kapatid nga nito, ni Arjo Atayde, na sinasabi niya na, my brother entered politics to serve, not
to enrich himself. So, again, nasa inyo na yan kung paano nyo paniniwalaan. Pero lahat ng ito na mga pinagbabanggit nila ay yung pag-apila sa taong bayan, sa kanilang mga fans. Di ba? Na, sila ay inosente, pero hindi nila sinagot. Okay? Yung allegation tungkol dito sa mga kickback, sa mga flood control project na ito. So, hindi talaga nila talagang sinasagot ng diretsya na inosente sila or whatsoever. Basta sinasabi nila dito ng pamilya nila na na-acquire na nila itong mga properties na ito dahil nga, syempre, after nung lumabas itong testimonya or a sworn affidavit, sinumpang salaysay, okay, ng mag-asawang Diskaya na si Sarah at Curly, diba, dito nga sa nakaraang Senate Blue Ribbon Committee sa pamumuno ni Chairman Senator Marcoleta, sinasabi dyan sa affidavit na yan na konektado talaga itong si Arjo Atayde sa mga mga kontraktor na may illegal o tiwaling ginagawa like ghost projects, diba? Kasi nga may mga pictures ng mga kumakalat, katulad na nga dito, na kasama ni Arjo Atayde sa panonood. Okay? Ito ng, ano ba pinanood nila dito? Itong September 10, September 10, 25. Okay. Ito, balita. Yan. Itong si DPWH Alcantara, na kung saan, ayan, itong kasama si Sanjo Marudo, Arjo Atayde. So kasama na itong controversial na taong ito na sangkot sa mga anomalya o pagnanakaw dyan sa DPWH o pagtatanggap ng lagay o bribe. So talagang syempre ang pamilya nila natural, pagtatanggol taga sila ng bonggang-bongga. At sinasabi ni Maine Mendoza dito na sabi niya, not a single part of our life has been built on taxpayers' money. Alright? Tignan natin sa investigation. Kasi hindi porket sinabi nila na wala silang kinuha sa pera ng bayan, maniniwala na tayo. So sinasabi ni Arjo Atayde na wala daw siyang transaction sa mga contractors. Sabi nga niya dito, I categorically deny the allegation that I benefited from any contractor. I have never dealt with them. So again, thorough investigation. Hindi mo lang pwede sabihin na hindi ako kasapi dyan, hindi ako kasali dyan, dada. Diba? Tapos dinagdag pa ng mother niya, na si Sylvia Sanchez, na yung kanila daw mga properties, yun nga, may mga yacht sila, rest house. Ever since daw, before pumasok si Atayde dito sa politika, napundar na nila. So pati yung artista si Alma Concepcion, okay? Sinasabi hindi patas dahil inuhusgahan yung pamilya because, of that picture lang na kumakalat, nakasama nga itong mga katulad ni DPWH Alcantara at iba pang mga suspect o mga nasasangkot dyan sa flood control. So mga kababayan, okay, syempre inosente pa yan sila dahil hindi pa nga nahatulang guilty It's the same thing na ginagawa sa mga Diskaya. Diba? Hindi pa naman nahatulan yan. Resource person pa lang naman sila dyan. Pero bakit sila hinahatulan na nila Tito Soto? Hinahatulan na ni Boying Remulla na pinapasuli na daw yung pera. Wala namang court order. Although, syempre, kitang-kita naman na nakuha nila yung pera sa kanilang negosyo. Diba? Diyan sa flood control na yan o negosyo sa gobyerno. So, ang sa akin lang dito, dapat patas. At dapat hindi lang ang mga Diskaya ang tinututukan ng Kongreso, ng Senado, ni Soto, diyan mga hinayupak na yan. Diba? Dapat kasuhan ng anti-graft lahat itong si Atayde. Ngayon sinasabi nila na I think magsasampa ba sila ng cyber libel sa mga nag-akusa sa kanila? I don't know. Dapat imbestigahan ito. Imbestigahan ng ethics, Commission on Ethics dyan sa Congress, sa Senate, sa Congress. Pero wala na kasing kwenta yung mga imbestiga na yan kasi magkakasabwat nga sila
So, pinapakita na lang dito, talagang appeal to emotion ni Maine Mendoza. Diba? Ginagamit, yung kanilang kasikatan, at yung, uy, kaluluoy, ang hirap naman, nasaktan yung kanilang pamilya, ganyan-ganyan. Kumbaga, kumukuha sila ng simpatya. Okay? At sinasabi nila, hindi lahat ng politiko ay corrupt. Diba? Sabi nga ni Edwin Amora, strawman fallacy yan. Diba? Na kahit, yung mga akusasyon na kay Arjo Atayde lamang, hindi naman lahat ng politiko ay corrupt mga chuchuchuchong ganyan. O bakit kami lang? Bakit o ibang politiko? Diba? Yung mga ganon. O, tapos yung sinasabi nila na yung yacht club, yung yacht nila ay nakuha nila before para maging congressman ito si Arjo Atayde. O, hindi nila exactly sinagot yung anomalyang involvement nila dito sa flood control. Kaya nga yung tatay nito, di ba, may mga kontrata din sa government at may history na yung hindi maganda. Yung kidnap for ransom issue noong panahon. So paano mo naman pagtitiwalaan ng mga taong ito kung hindi talagang dapat iimbestigahan? Di ba? Kasi kung sabi ni Maine Mendoza, kasi kung guilty siya, hindi ko siya ipagtatanggol. Mga ganyan. Opinion mo yon. Walang legal basis. Kaya dapat thorough investigation. Mga kababayan, si Erap Estrada, si Joseph Estrada, nung 2000, kailan ba yun? Nung 2000, di ba? 2001. Nung bago siya pinatalsik. Ganyan din sinabi ng pamilya niya, di ba? Doon sa issue ng wedding scandal nila na walang inosente, Then later on, napatalsik. It's the same thing dun sa ZTE deal nung kay Gloria Macapagal Arroyo noong 2007. Yung scandal na yun, nasasakutan ng pamilya niya. Later on, wala. Ano nangyari? Nakulong, dumating sa Korte Suprema, pinag-initan din ng dilawan, nakarating sa ombudsman, katulad ni Janet Napoles, yung PDAP scam, nasangkot yan, yung si Bangag Marcos, si Enrile, at kung sino-sino pa mga senador, si Estrada, si Revilla, lahat yung mga hayop na yan, paulit-ulit na nga lang yung buhay natin dyan sa Pilipinas. Diba? Nung una, hindi daw gano'n, negosyo daw yun, hindi daw pork barrel scam. Ano nangyari? Diba? Hanggang ngayon, nakakulong si Janet Napoles at baka mapalaya na nga yan ni Bangag. So lahat ito, mga palangga, ang ginagawa ng pamilya ng mga Atayde ay emotional appeal. Right? So, ginagamit nila yung kanilang influensya, ang kanilang pagiging artista, okay, na sila ay matino, nakuha sa ganito, nakuha sa ganon. Pero paano malalaman yan ng taong bayan? Hindi po pwede maniwala tayo sa kanila. Imbestigahan ang sinabi, ang nakalagay dito sa affidavit ng mag-asawang Diskaya. Hindi pwedeng pamilya na, yung pamilya nila magsabi na sila ay matino. Sila ay ganito, paawa effect, ganyan-ganyan, Suporta pa ng kaibigan nilang si Alma Concepcion na, nag-vouch na itong pamilya niyan ay malinis, ganyan-ganyan. Hindi ganyan ang labanan. Pera ng bayan ito nakasalalay. Diba? Ang usapin dito, taxpayers' money, mga kababayan. Hindi pwedeng ipagtanggol lang ng mga kaibigan na maniwala na tayo na malinis sila. Hindi ipagtanggol na ng asawa. Natural, asawa yan, nanay yan. Na ni isang 5, wala silang ginastos. At the end of the day, korte, proper investigation ang pwedeng paniwalaan ng taong bayan. Pero muli, mga palangga, wala nang ang kwenta ang buhay nyo dyan sa Pilipinas. Dahil ginagago lang kayo ng mga kongresista, ng mga senador, ng gobyerno ni Bangag. So it's up to you kung kayo ay maninindigan. So ang ginagamit dito ng pamilyang Sanchez o Atayde, Silvia Sanchez, ang kanyang mga anak, ang kanyang pamilyang, chopper from Manila to beach house sila sa Batangas. Then may mga bahay sila, beach house din yun yung sa France, 'di ba? Hindi pa natin alam kung ano-ano pa mga property dahil yung sina-show off nila diyan sa mga interview nila. So samantalang kayo ay hirap na hirap.
So maniniwala ba tayo dahil ano ba yan, si Aldab, dating Aldab, si Maine Mendoza, sinabi niya na yung kanyang asawa ay malinis, pure and pristine, at ni piso wala silang nakuha sa taong bayan, dadadadada. So hindi tayo pwede basta-basta maniniwala dyan. Dapat imbestigahan, hindi lang yung mga diskaya. Dapat hindi palagpasin itong si Arjo Atayde. Hindi naman yan pangangalanan ng mga diskaya na nag-invento lang sila. At the fact na may mga picture sila na nagko-connect sa kanila, talagang posibleng. Ako naniniwala ako sa mga diskaya dito sa kanilang affidavit, mga sinumpaan nilang affidavit dito. Naniniwala ako dito sa kanila. Pero syempre, dapat talagang hindi lang ang mga diskaya ang pupuruhan.